Ang sinumang lumapastangan sa bansang Long ay parurusahan. Ang sinumang manakit sa aking mga kasama ay dapat magbayad. sa araw na ito, pupuksain natin ang pinuno ng mga mananakop para makamit ang hustisya sa ating bayan at pamilya. Handa kaming magsilbi hanggang huli para kay Wargad. Dalhin dito ang pinuno ng mga mananakop. Nandito na ang pinuno ng mga mananakop. Naghihintay ng inyong pasya, Wargad. Ikaw, Taksil, humingi ka ng tawad sa ating bansang Long at sa lahat ng mga lumaban at nawala na 3,000 bayani. Lumuhod ka at humingi ng kapatawaran. Ang aming dakilang lahi at ang aking marangal na ulo ay hinding-hindi luluhod sa inyo. Kayong mga hamak na tao! Ang lakas ng loob mo. Huwag mong hamakin ang aming Wargad of Dragon Country. Kayong lahat, marunong lang kayong manalo dahil sa dami. Kung matapang talaga kayo, labanan niyo ako ng mag-isa. Sa itsura mong iyan, wala kang karapatang makaharap ang aming Wargad of Dragon Country. Hinihiling ko ang pahintulot na parusahan na agad ang taksil na ito. Ibigay niyo po ang utos, Wargad, parusahan na ang taksil. Kayong lahat, pawang mga duwag dahil takot kayong makipaglaban sa akin ng mag-isa sa bansang Long. Walang tunay na lalaki. Bansang Long, wala ritong totoong lalaki. Sige. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong maparusahan sa ilalim ng mga kamay ko. Para parusahan ang dayuhang ito, bakit kailangan pang mag-abala ng Wargad? Hindi. Ang maliit na bansang iyon na parang isang tuldok lang sa mapa ay nagpadala ng hamak na kawatan at nangahas pa siyang pagtawanan ng bansang Long na wala raw tayong tunay na lalaki. Ngayon, ipapakita ko sa kanila ang katapangan ng mga kalalakihan ng bansang Long. Alisin ang mga gapos niya. Ako ay isang 10th level martial artist. Dito sa bansang Long, wala akong katapat. Kayong lahat, ngayong araw ay matatapos na rito. Pagdating sa martial arts, kaming mga taga-bansang Long ang nuno mo. Ngayon, ipakikita ko sa iyo ang bangis ng martial arts ng bansa namin. Ibigay niyo sa kanya ang espada niya. Baka sabihin mong dinadaya ka naming mga taga-bansang Long. Tingnan natin kung anong sandata ang gagamitin mo. Para tapusin ka, sapat na ang mga kamao ko. Ikaw, talagang humahamon ka. Sige, lumapit ka. Hindi maaari. Imposible ito. Oras ko na. Ngayong araw, papanagutin kita bilang pagpupugay sa aking mga namayapang sundalo sa labanan, ang 3,000 kong kasama. May lakas ka ng loob na tapusin ako? Ang aming dakilang hukbo ay tiyak na sasakop sa bansang Long at lilipulin kayong lahat. Kung maglakas loob silang pumunta, ipapakita ko sa kanila kung paano matatalo ang inyong hukbo sa harap ng inyong bansa at mag-iiwan ako ng 9 na salita. 9 na salita? Ang sinumang lumapastangan sa bansang Long, hahanapin at parurusahan saan man sila naroon. Ano? Wargad, may balita mula sa impormante sa lungsod ng Yecheng. Ang libingang Shu ay sinalakay at winasak at ang himlayan ng pamilya-pamilyang Shu ay nilapastangan din. 5 taon na ang nakalipas, ang taong nanakit sa pamilyang Shu, ang mastermind sa likod nito, sa wakas ay nagpakita na naman. Sa isang utos nyo, Wargad, ang 100,000 hukbong dragon ng Hilaga ay agad na aalis. Papatagin ang lungsod ng Yecheng, huhulihin ang salarin at titiyaking pagbabayarin siya ng husto. Hindi! Para sa kapakanan ng aking pamilya na hindi ko kailanman mapapatawad, ako mismo ang magpaparusa sa kaniya. Nais ko pong sumama sa inyo, Wargad. Magmamanman ako sa dilim at maghihintay sa inyong utos. Sige, tandaan mo, hanggat hindi lubos na kinakailangan, hindi mo dapat ilantad ang aking pagkakakilanlan. Tay, inay, noon, nakaranas kayo ng paninirang puri at lumisan sa mundong ito na may pait. Ngayong nakabalik na ako sa lungsod ng Yecheng, hahanapin ko ang tunay na may sala upang sila ay pagbayarin ng husto. Oh, shoot yan nyo. Ikaw nga talaga. 5 taon na ang nakalipas, buhay ka pa rin hanggang ngayon. Kung wala na ako, sino ang tatapos sa mga masasamang taong tulad ninyo? Hoy bata, matagal tayong hindi nagkita pero wala ka pa rin galing. Pero ang lakas na ng loob mong magsalita. Nakalimutan mo na ba ang paggapang mo sa ilalim ng aking binti? Ang kahihiyang iyon, hindi ko makakalimutan kailanman. Noon, balak mo akong ipahamak, nilinlang mo ako sa gilid ng bangin, lumuhod ako at nagmakaawa, at gumapang pa nga sa ilalim mo, pero sa huli, ay ikaw pa rin ang nagtulak sa akin pababa sa bangin. Ay, inaamin ko na itinulak kita sa bangin. Pero ang naglabas sa iyo roon ay ang biyenan mong babae at ang bayaw mo. Magkakunsa ba kayong lahat? Mawala man kayo ng maaga o huli, wala na akong pakialam doon. Ang lakas ng loob mong insultuhin ako? Kung iinsultuhin kita, gagawin ko, kailangan pa ba ng espesyal na okasyon para rito? Sige, ngayon ipakikita ko sa iyo ang kahihinatnan ng pagbangga sa akin. Sirain ninyo ang lahat, pati na ang lapida. Tigil.
Ikaw ba ang nagpaalis ng aking libingang Shu? Eh ano ngayon? Gigibain ko ang libingan na ito ngayon para makapagtayo ng entertainment club sa susunod na taon. Gusto ko lahat ng tao rito sa lungsod ng Yecheng, bata man o matanda, ay magpunta rito. Hay, tatapakan nila ang mga abo ng magulang mo habang nagpapatayo ako sa pamilyang Shu, mismo sa ibabaw ng mga ninuno nyo. At magsasaya kami roon. Kapag may ginalaw ka kahit isang bagay dito, pagsisihan mo ang gagawin mo. Naku! Ay naku, takot na ako, sobrang takot na ako. Takot na talaga ako. Ngayon, hindi ko lang gigibain ang sementeryo ng pamilya Shu, sisirain ko rin ang lumang mansyon ng pamilya Shu. Ano ang gagawin mo sa akin, ha? Sobra ka na. At saka pala, papakasalan ko rin ang asawa mo. Bukas na bukas. Pupunta na ako kay pamilyang Lee para magbigay ng regalo para sa kasal. Imposible! Nangako kami ni Ziran sa isa't isa? Hinding-hindi niya tatalikuran ang sumpaan naming dalawa. Ayaw mong maniwala? Sige, ganito na lang. Kung gagapang ka ngayon sa pagitan ng mga hita ko, bibigyan kita ng isang imbitasyon. Para kapag kasama ko na ang asawa mo sa unang gabi namin, maaari kang manood, ano sa tingin mo? Halika na, bilis, lumuhod ka na, gumapang ka. Baka masyadong maiksi ang buhay mo at hindi mo makayanan ang pagluhod ko. Ayaw mo sa santong dasalan, kaya kailanganin mo sa santong paspasan. Sugurin niyo siya, baliin ang dalawang binti niya, siguraduhin hindi na siya makakatayo pang muli. Anong nangyayari? Bakit kumukulog gayong napakatingkad ng araw? Walang silbi. Bumangon ka na diyan. Ikaw, Wang, mapapansin din ng langit ang mga ginagawa mo. Pagkatapos ng lahat ng kasamaan mo, nandito na ang langit para parusahan ka. Gusto mong tulungan ka ng langit? Tingnan natin kung hahayaan ko siyang magkaroon ng pagkakataon. Humakbang ka pa ng isa at siguradong parurusahan at tatapusin ka na ng langit. Tinatakot mo ba ako? Hawak ko ang sarili kong tadhana. Kung gusto akong pakialaman ng langit, dapat ay tingnan muna niya kung may sapat siyang lakas. Lalabanan mo ang langit? Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat at mamatay? Kung may kakayahan ito, gawin na niya. Binigyan ka na ng pagkakataon ng langit, pero sinayang mo lang ito? Ikaw, Shu, humanda ka sa akin. Sige ba, hihintayin kita. Ulitin ko sa huling pagkakataon, hindi ako magpapakasal. Hindi ako magpapakasal. Ang pagsasama ng pamilyang Wang at Lee ay mahalaga para sa Lee Group. Ito ang nakasalalay sa ating kinabukasan. Sa usaping ito, wala kang magagawa. Ate, wag mong sabihing iniisip mo pa rin ang nawala ng 5 taon na walang kwentang si Shu Tianyo? Anong nawala? Wala na ang walang kwentang iyon, matagal na. Hindi, 5 taon ko siyang hinahanap at habang hindi ko pa nakikita ang kaniyang katawan, hindi ako maniniwalang wala na siya talaga. Noon ay kitang-kita ni Young Master Wang nang makitang si Shu Tianyo ay aksidenteng nahulog sa bangin. Ang kaniyang katawan ay tiyak na nilapanan ng mga gutom na lobo sa ilalim ng bangin. Palagi nang itinuturing ni Wang Erzu si Tianyo bilang kaaway na dapat tanggalin, kaya ang mga salita niya ay hindi ko paniniwalaan. Siguradong buhay pa si Tianyo. Alisin mo na iyan sa isip mo. Kahit buhay pa siya, wag na niyang asahan pang makakapasok sa pinto ng ating pamilyang Lee. Matandang ginang, ngunit siya ay manugang ng pamilyang Lee. Manahimik ka! Kung hindi lang dahil sa pagkakamali ng dating pinuno na makipag-ugnayan sa pamilyang Shu, ang pamilyang Lee natin ay hindi sana naging katatawanan dahil sa isang walang kwentang manugang sa buong lungsod ng Yet. Isa pa, ang mga tao sa pamilyang Shu ay wala na lahat. Ang kasunduang ito sa kasal ay isa na lamang basurang papel. Itong si Shu Tianyo ay matagal nang walang koneksyon sa pamilyang Lee natin. Hindi, ang kasal namin ni Tianyo ay itinakda mismo ng dating pinuno, walang sinumang makakapaghiwalay sa amin. Ang lakas ng loob mo! Sa ngayon, ako na ang pinuno ng pamilyang Lee. At sa pamamahay na ito, ang salita ko ang masusunod. Sa araw na ito, ang pagpapakasal mo kay Young Master Wang. Papayag ka man o hindi, kailangan mo itong tanggapin. Matandang madam, gusto niyo ba talaga akong pahirapan ng ganito? Kahit na mawala ka pa, kailangan mo pa ring ikasal sa pamilyang Wang para makakuha ako ng higit sa $1 bilyong na dote bago ka maglaho. Ate, ang pamilya nating Lee Group ay may utang na $1 bilyong. Kung walang tulong mula kay Young Master Wang, kapag sumugod na rito ang mga pinagkakautangan, tayong buong pamilya ay mapapahamak na lang. Ngayon, mayroon kang dalawang pagpipilian sa harap mo. Maaaring magpakasal ka kay Young Master Wang, o kaya naman ay lumayas ka sa pamilyang ito at tatanggalin kita sa listahan ng ating lahi. Tuturing ng pamilya Lee, hindi namin kailanman pinalaki ang sangsuwail na anak na tulad mo. Ate, siguradong hindi mo rin gustong makita na dumating ang mga pinagkakautangan at ang mga altar ng mga ninuno nating mga Lee ay itatapon lang nila sa kalsada, di ba? Huwag na kayong magsalita. Para sa pamilya Lee, magpapakasal ako. Isang pamosong pamilya, pero dahil lang sa $1 bilyong ay handang ipagpalit ang sariling anak para sa yaman. Ang dangal ng mga ninuno ng Lee ay tuluyan nyo nang ipinahiya. Shu Tianyo, buhay ka pa pala? Ang manugang na nakikitira lang. Nawala ka ng 5 taon, may kapal ka pa ng mukhang bumalik. Hindi ka kailangan dito, lumayas ka. Kami ni Ziran ay opisyal ng nag-isang dibdib at nagsama bilang mag-asawa.
Siya ay ang tunay at legal kong asawa. At ako ang lehitimong manugang ng pamilya Lee. Wala sa inyong lahat ang may karapatang paalisin ako. Kaya pala alam mo pang may asawa ka palang gaya ko. Ziran, ako. Bigla ka na lang nawala ng 5 taon. Alam mo ba nitong 5 taon na iyon kung paano ako namuhay? Ziran, patawad. Naghintay ako ng 5 taon. Tapos patawad lang ang matatanggap ko. Shoot Tianyo, hindi mo ba talaga balak ipaliwanag sa akin ng malinaw kung nasaan ka nitong 5 taon at kung ano ang mga ginawa mo? Ayokong magsinungaling sa iyo. Pero hindi ko talaga pwedeng sabihin. Sige, kung ayaw mong sabihin ngayon, kapag nakasal na ako sa pamilya Wang, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Ziran, babaero si Wang Erzu at puno ng kasamaan. Kapag pinakasalan mo siya, anong pagkakaiba niyon sa pagpunta sa kapahamakan? Tumahimik ka. Isang makapangyarihang tao sa lungsod ng Yecheng, si Young Master Wang. Walang sinumang nangangahas na bastusin siya. Huwag mo kaming idamay sa kaparusahan mo. Kapag ang ate ko ay ikinasal kay Young Master Wang, magkakaroon na siya ng walang katapusang yaman at luho. Kung gusto mo talaga ang makakabuti sa kanya, makipag-divorce ka na agad at lumayas ka na sa pamilyang Lee. Wala pang sinasabi si Ziran, kaya ang mga pinagsasabi niyo ay walang kwenta para sa akin. Gusto niyong makipaghiwalay ako? Hinding-hindi. Ziran, sumama ka sa akin. Hindi mo kailangang makinig sa kanila. Aalis ka kung kailan mo gusto, babalik ka kung kailan mo gusto, at kung kailan mo lang maisipan ano ba ang tingin mo sa akin. XU Tianyu, sobrang sawang-sawa na ako sa iyo. Mag-divorce na tayo? Palamunin ka lang. Bingi ka ba? Pinalalayas ka na ni Ziran. Paano mo pa nakuha ang kapal ng mukha na manatili rito? Tama, lumayas ka na agad. Huwag kang maging sagabal dito. Kung wala kang pamasahe, bibigyan kita ng kaunti. Gusto niyo akong umalis? Asa pa kayo? Kung gusto ninyong magpakababa sa harapan ng lalaking apelyidong Wang, hindi ko hahayaan si Ziran na mapahamak kasama nyo. Ang isang katulad mong palamunin na mas mababa pa sa aso, may lakas pa ng loob na magsalita ng ganyan. Kung makakapaglabas ka ng $1 bilyong, hindi lang dahil hindi maaapi si Ziran. Handa pa akong lumuhod sa harap mo. Sige, tandaan niyo ang sinabi niyo ngayong araw. $1 bilyong, hindi ba? Ibibigay ko iyan. Matagal-tagal na rin simula noong makarinig ako ng ganitong klaseng biro. Alam mo ba kung gaano karami ang $1 bilyong? Napakalakas ng loob mong magsalita. Iniisip mo ba na ang pera ay parang tissue lang na ginagamit mo sa banyo? $1 bilyong? Marami ba iyon? Bigyan niyo ako ng 10 araw? Ilalapag ko ang $1 bilyong sa mismong harapan niyo. Ang palamunin ay palamunin pa rin. Kung magsalita ay puro hangin lang. Shoot Tianyu, 5 taon na, bakit ganyan ka pa rin? Bakit kailangan puro kasinungalingan ang sabihin mo? Ziran, maniwala ka sa akin? Kaya kong gawin iyon? Kaya mong gawin? Paano? Magbebenta ka ba ng katawan? Kahit pa may brilyante ang loob mo, hindi pa rin aabot iyon ng $1 bilyong. Ang $1 milyong na regalo ng pamilya Wang ay parating na dahil ayaw umalis ng basurang ito. Hayaang mamulat ang kanyang mga mata. Ipakita sa kanya kung gaano karami ang $1 milyong. Para hindi siya magmayabang dito, $1 bilyon pa talaga? Nakakasuka. Masyado kayong mapagmataas? Kapag nakuha ko na ang $1 bilyong, tignan natin kung makakatawa pa kayo. Tsak, tsak, tsak. Tignan mo ang itsura mo, mukhang wala kang pera. Huwag na nating pag-usapan ng $1 bilyon. Kung makakapaglabas ka ngayon ng $100, maniniwala na ako sa iyo. Ziyang, diyan ka nagkakamali. Kahit wala siyang silbi, kung luluwad siya sa kalsada ng kalahating araw, siguradong makakalimos siya ng $100, di ba? Puro na lang pera ang lumalabas sa mga bibig nyo. Wala na ba kayong ibang iniisip sa buhay nyo kundi pera? Hindi. Mayroon pang diamante. Nabalitaan ko na sa handog sa kasal ni Pamilya Wang ay mayroong 8,000 karat na diamante. Napakagalante talaga ni Pamilya Wang. Ate, balang araw, kaming buong pamilya ay makikinabang din sa swerte mo. Ano naman ngayon kung 8,000 karat yan? Si Ziran ay asawa ko. Hanggat nandito ako, huwag nyo nang asahang makikipag-isang dibdib kayo kay Pamilya Wang. Wala kang hiya. Mula nung araw na mawala ka 5 taon na ang nakakalipas, itinuring ka na naming wala na. Wala ka ng anumang kaugnayan sa pamilyang Lee. Ang dahilan kung bakit ako nawala ay walang ibang nakakaalam kundi kayo, di ba? Ano? Anong sinasabi mo? Hindi mo ba gustong malaman kung bakit bigla akong nawala 5 taon na ang nakakalipas? Noon, siya ang nagsabi sa akin na kinuha ka ng masasamang tao, niloko niya ako at dinala sa bangin, at ang nakaabang na si Wang Erzu, ang mismong tumulak sa akin sa bangin. Matandang ginang? Ibig sabihin, 5 taon na ang nakakalipas. Noong araw na mawala si Tianyu, niloko mo ako para lumabas ng pamilyang Lee, para lang gawan siya ng masama? Huwag kang lalaki. Huwag kang magsinungaling. Wala kang ebidensya, hindi hahayaan ni Lee at Wang na hamakin mo sila. Kahapon, inamin na mismo ng pamilyang Wang ang totoo. Magkakaila pa rin ba kayo? Sinasabi mong umamin na si Young Master Wang? Ngunit sinong nakakita? Sino ang makakapagpatunay? Nagkakonsa ba kayo? At ginawa ang lahat ng kasamaan. Ang pagbabalik kong buhay, si Shu Tianyo. Para pagbayarin kayo, ang pinakamalinaw na patunay. Napakalakas ng loob mo. Kung hindi kita parurusahan ngayon, ay hindi mo malalaman kung sino ang binabangga mo sa Mawangge. Mga tao, lumapit kayo.
Tumigil kayo! Walang pwedeng humawak sa kanya! Ikakasal ka na kay Young Master Wang, pero pinoprotektahan mo pa ang walang kwentang ito. Nasaan ang kahihiyan mo? Umalis ka riyan. Naniniwala akong hindi nagsisinungaling si Tian Yu. Alam ko na ang buong katotohanan, at hindi ko nahahayaang diktahan niyo pa ako. Mas pinili mo pang maniwala sa taong ito, kaysa sa amin. Sa tagal ng panahon dito sa pamilyang Lee, walang silbi ang pagpapalaki namin sa iyo. Huminahon po muna kayo, matandang ginang. Nalilito lang si ate sa ngayon. Bakit kailangan niyo siyang patulan? Ate, bakit hindi ka pa humingi ng tawad kay matandang ginang? Li Ziyang, huwag ka nang magpanggap na mabait. Mas pipiliin ko pang wala na, kaysa makasal sa pamilya Wang para lang pagbigyan kayo. Itigil niyo na ang kahibangan na iyan. Isang swerte ang mapabilang sa pamilya ng pamilya Wang. Swerte rin ito para sa pamilyang Lee. Huwag kang maging walang utang na loob. Kung ang pagpasok sa pamilya Wang ay sinasabi ni Matandang Ginang na nagbibigay ng karangalan sa pamilya, bakit hindi na lang si Matandang Ginang ang magpakasal doon? Ikaw, kalokohan. Wala ka na talagang disiplina. Bigyan kita ng dalawang option ngayon. Alinman sa pumayag kang pakasalan si Young Master Wang, o uutusan ko sila na saktan ka hanggang sa pumayag ka. Kahit pasaktan mo ako ng gusto, hindi ako papayag. Sige, Ziran, pinipilit mo talaga ako. Parusahan niyo rin ang isang yan kasama niya. Sandali lang po, matandang ginang, para lang sa isang ibang tao, ay aawayin mo ang sarili mong pamilya. Hindi po ito sulit. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Sa tingin ko po, mas mabuting ipatawag si Young Master Wang buka para harapin siya nang makita natin kung sino ang nagsisinungaling. Kapag nalaman na ang totoo, makikita na ng ate ko ang tunay na kulay ng ilang tao at siguradong magbabago rin ang isip niya. Maganda ang ideyang iyan. Ikaw, lalaking nakatira sa asawa, may lakas ka ba ng loob na harapin si Young Master Wang? Wala akong itinatago, kaya wala akong kinatatakutan. Bakit naman hindi? May bakanting kwarto sa Villa Lee, doon ka matulog ngayong gabi. Masyadong malayo ang villa ng pamilyang Lee. Disyerto at walang tao roon. Bakit kailangan kong pumunta roon? Bakit? Huwag mong sabihin gusto mo pa ring manirahan sa iisang bubong kasama namin? Tumingin ka muna sa salamin, karapat-dapat ka ba? Alinman sa tumuloy ka sa villa ng pamilyang Lee o lumayas ka at matulog sa kalsada, pumili ka. Sige, titira ako roon. Ziran, hindi ko na matandaan ang daan. Maaari mo ba akong ihatid doon? Tungkol sa bagay na ito, dapat tayong magtagumpay at hindi maaaring mabigo. Huwag po kayong mag-alala, matandang ginang. Magkasama kami ni Young Master Wang, sisiguraduhin naming ang taong nagngangalang Shu na iyon ay hindi na aabot sa bukas. Magaling. Kapag natapos mo na ang walang kwentang iyon, ituturing ko itong isang malaking utang na loob. Paano naman po yung sports car na gusto ko? Kapag wala na ang walang kwentang iyon na nanggugulo at natuloy ang kasunduan natin kay Pamilya Wang, hindi lang isa, kahit 10 pa, ibibili kita. Ha 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 ha. Sa wakas, nandito na rin sila. Ano pa bang hinihintay mo? Bilis, gawin mo na. Kinakabahan ako. Anong kinakabahan? Ayaw mo na ba na maging bayaw ko? Gusto ko po. Gusto mo? Kung gusto mo, bilisan mo na. Ang usok na ito ay sapat lang para makatulog siya ng 15 minuto. Mahihirapan tayo kapag nagising siya. Shu Tianyu, ginusto mo ang lahat ng ito. Young Master Wang, wala naman akong balak manakit ng ganito. Ikaw na lang ang gumawa. Wala kang silbi. Ang liit na bagay. Ako pa ang kailangang kumilos. Shu Tianyu, noong 5 taon nakalipas kaya kitang ihulog sa bangin. Ngayon naman ay kaya kitang parusahan ng malupit. Bakit parang iba ang pakiramdam? Buksan mo at tignan. Ayoko tumingin, paniguradong grabe na ang nangyari sa kanya dahil sa tama. Kapag sinabi kong buksan, gawin mo. Huwag ka nang magsalita pa ng kung ano-ano. Bilisan mong buksan. Nasaan na siya? Oo nga, nasaan na kaya? Hinahanap niyo ba ako? Inasahan ko nagagamit kayo ng ganyang madayang paraan. Matagal na akong naghihintay sa inyo rito. At ano naman kung nalaman mo? 2 laban sa isa na ito ngayon. Kapag nagsimula na tayong lumaban, hindi mo pa rin kami malalamangan. Shu Tianyu, noong nakaraan pinalad ka lang na makaligtas, pero ngayon, hindi ka na magiging ganoon kaswerte. Sabihin mo, tatapusin mo ba ang sarili mo o kaming dalawa ang kailangang magtapos sa iyo? Tatapunin niyo na ako? Tingnan lang natin kung may sapat kayong kakayahan na gawin iyan. Anong nangyayari? Bakit parang nahihilo ako? Hindi lang ako nahihilo. Bakit pakiramdam ko wala akong lakas? Para bang nakalanghap ako ng pampatulog. Magtiwala ka sa sarili mo? Totoo ang nararamdaman mo? Hindi maganda ang ventilasyon dito sa kwarto. Talagang nakalanghap kayo ng pampatulog. Ano? Sandali, nakalanghap ka rin naman noon. Pero bakit parang wala lang sa iyo? Dahil mayroon akong paraan para manatiling gising. Gusto mo rin bang subukan? Shu Tianyu, anong balak mong gawin? Anong gagawin ko? Tutulungan lang kitang magising. Shu Tianyu,
Nagawa mo akong saktan? Sasaktan talaga kita. Akala mo ba ako pa rin? Yung dati na sunod-sunuran lang kay Shu Tianyo? Ipakikita ko sa iyo na ang sampal na ito ay may malaking kapalit. Kung ganoon, mas lalo pa nating dagdagan ang kapalit. Ikaw? Sinasabi ko sa iyo, ang tatay ko ay siya ay Matandang ginang, kailangan po ninyo akong tulungan. Kasalanan mo iyan sa sarili mo. Ate, ang sinasaktan ngayon ay ang iyong magiging asawa at ang sarili mong kapatid. Bakit mo pa pinapanigan ang talunang ito? Si Tianyu lang ang kaisa-isa kong asawa. Kapag nagpatuloy ka sa pagsasabi ng kalokohan, ay hindi na kita ituturing na kapatid. Desidido ka talaga na sumama sa lalaking Shu na iyan. Ipinamimigay mo ang dangal ng ating Pamilyang Lee. Matagal ko na ring ayaw na kilalanin ka bilang kapatid ko. Wala kang kadala-dala. Kapag nambastos ka ulit sa ate mo, ay bibigyan kita ng aral na hinding-hindi mo malilimutan. Tigil. Isang palamuning asawa at isang walang galang na anak. Talagang sinusubukan ninyo ang pasensya ko para bang gusto niyo akong mawala sa galit. Hahayaan ko na ang nararanasan kong pait, pero sinaktan din niya si Young Master Wang. Ano? Sinaktan mo si Young Master Wang, sinira mo ang ugnayan ng dalawang pamilya. Kapag hindi tayo nakakuha ng $1 bilyong, ay mapapahamak na ang ating Pamilyang Lee. Para lang sa maliit na $1 bilyong, ngayon ay yumuyuko kayo sa taong ang pangalan ay Wang at magpapakababa. Hindi ba't balang araw ay tatapak-tapakan lang din kayo ng iba? Malapit nang bumagsak ang Pamilyang Lee. Kung hindi tayo aasa kay Young Master Wang, makaaasa ba kami sa isang tulad mong hanggang salita lang naman? Sabi ko na, bigyan niyo ako ng 10 araw at makukuha ko para sa inyo ang $1 bilyong. Sige, pinapayagan ka namin. Pagkatapos ng 10 araw, kung makakuha ka ng 1 bilyon, makakansela ang kasunduan sa kasal ng ate ko at ni Young Master Wang. Pero kung hindi mo kayang maglabas ng $1 bilyon, umalis ka na at wag nang babalik kailanman. Huwag kang manghimasok sa kasal ng pamilyang Wang at Lee bilang panggulo. May isang salita ako at sana ay magawa niyo rin kung ano ang napagkasunduan. Ang may sala sa likod ng kapahamakan ng pinuno ng pamilyang Shu Group ay narito na. Pakibigay po ang parusa, War God. Ang taong nagpahamak sa aking ama ay siya? Tama, siya nga. Ang dating sikat na doktor ng lungsod ng Yecheng at personal na doktor ng pinuno ng Shu Group, si Qin Shou. May sasabihin ka ba? O gusto mo nang manahimik? Ikaw, ang manugang ng mga pamilyang Lee, na si Shu Tianyo, hindi ba't wala ka na? Ang lakas ng loob mong hamakin, si War God of Dragon Country. Pagbabayarin kita. War God of Dragon Country? Ang nawala noon ay ang walang silbing manugang ng mga pamilyang Lee at ang nabubuhay ngayon ay ang siyang magpapabayad sa inyo, ang War God of Dragon Country. War God, maawa po kayo. Noong malubha ang lagay ni Old Master Zhu at dinala siya sa ospital, huli na ang lahat. Ako, ginawa ko po ang lahat ng aking makakaya. Nasa bingit ka na ng parusa, pero nakuha mo pang magsinungaling ng ganyan. Kung wala akong matibay na ebidensya, ay hindi kita dadalhin dito. Ayaw mo magsalita ng totoo? Kung ganoon, parusahan siya hanggang sa umamin siya. Huwag. Huwag po. Huwag po. Tama na ang bugbog. Sasabihin ko na. Kapag nagsinungaling ka kahit isang salita, magiging katapusan mo na ngayon. Magsalita ka. Ang tatay ko noon, paano siya napunta sa sitwasyong iyon dahil sa iyo? Si Wang Group na panganay na amo, si Wang Erzu, nag-utos ng tao para gumawa ng aksidente sa sasakyan. Nang hindi tuluyang nawala si Old Master Zhu, ay tinakot nila ako para maglagay ng lason habang nasa operasyon. Kapag hindi ko sinunod, ay purusahan ang buong pamilya ko. Si Wang Erzu? Tama po. Lahat iyon ay dahil sa pananakot ni Wang Erzu. Siya talaga ang totoong salarin kay Old Master Zhu. Tinakot ka lang niya at wala ka bang nakuha na kapalit? Wala po, wala talaga. Hindi ka pa rin tapat. Ang tungkol sa iyong buhay ay matagal ko nang naimbestigahan. Sa iyong gintong card, 5 taon na ang nakakaraan. Biglang nadagdagan iyon ng $1 milyong na nanggaling kay Wang Erzu bilang kabayaran sa iyong serbisyo. Di ba? Alam nyo rin iyon? Walang sikretong hindi mabubunyag kung may ginawa kang mali. Tumulong ka para mawala ang aking ama, kaya ngayong araw ay dapat kang parusahan. Magsalita ka. Handa ka na bang tapusin ang lahat? Maawa po kayo, War God. Napakalaki ng kapangyarihan ng Wang Group at hindi nangangahas na lumaban ang maliit na taong gaya ko. Kaya ko lang po napahamak si Old Master Zhu. Wala kang lakas ng loob na banggain sila, pero nagawa mong isakripisyo ang buhay ng aking ama para lang sa $1 milyong? Patawad po, War God. Handa po akong mag-alay ng insenso tuwing kabilugan at paglabas ng buwan para sa kanyang mapayapang alaala
para lang makabawi. Pinahalagahan ng aking ama ang kanyang dignidad habang buhay. At pinakaayaw niya sa mga masasamang tao, kaya ang pagpayag na mag-alay ka sa kanya ay ang pinakamalaking insulto para sa kanya. War God, walang silbi ang ganitong klaseng tao. Mas mabuting gamitin ang kanyang parusa bilang alay sa mapayapang alaala ni matandang master. Sinasabing may mabubuting puso ang mga manggagamot, pero isa kang mapagpanggap na masamang tao. Kapag hindi ka nalaho, masasayang lang ang iyong suot na uniforme. War God, huwag niyo lang po akong tapusin. Handa po akong maging lingkod niyo. Ngayon, para mabuhay ka, pinagtaksilan mo si Wang Erzu. Balang araw, pagtataksilan mo rin ako para sa pera. Sa isang gaya mong trader, mas mabuti pang mawala ka na. Gawin niyo na? War God, maawa po kayo. Bukas ay ang ika-60 kaarawan ni matandang Ginang Li at tiyak na pupunta si Wang Erzu. Ihanda niyo ako ng regalo na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Gagamitin ko ang okasyong iyon para personal na hulihin si Wang Erzu at pagbayarin siya sa lahat ng kanyang ginawa. Hay nako, totoo nga natanggi ng orihinal na ito. Alam ko pong gusto ni Matandang Ginang ang mga sinaunang painting, itong tanggi na orihinal. Gumastos po ako ng $20 milyong para rito. Espesyal itong ginawa para kay Matandang Ginang bilang regalo sa inyong kaarawan. Maupo ka, bilis at maupo. Napakamaalalahanin ni Young Master Wang. Matapos ang lahat ng nangyari, nagawa pa rin ni Young Master Wang na kalimutan ang nakaraan. Pumunta rito para batiin ako sa aking kaarawan sa ganitong klase ng pag-uugali. Siguradong magiging matagumpay ka balang araw. Basta magustuhan po ni Matandang Ginang, ayos na iyon. Dahil maayos naman ang samahan ng dalawang pamilya natin tungkol po sa kasunduan sa kasal. Matandang Ginang, ano po sa tingin nyo? Tuloy ang kasal. Mabuti pa ay ngayong araw na natin. Itakda ang petsa ng kasal ni na Young Master Wang at Ziran para maging pinal na. Grabe, parang ang pamilyang Li ngayong araw ay may dobleng selebrasyon. Matandang Ginang, noon po ay nangako kayo kay Tian Yu na basta makapagbigay siya ng $1 bilyong, hindi nyo na ako pipilitin pa. Tumahimik ka! Ang mga hangal na salitang iyon ng walang kwentang iyon. Talaga bang pinaniwalaan mo? Ang tanga mo talagang sister. Ngayong araw na ang ika-10 araw, hinihintay mo pa rin ba talaga ang walang kwentang iyon na magdala ng pera rito? Huwag ka nang managinip. Sa mga oras na ito, paniguradong nasa kung saang kanto lang siya at namamalimos. Ang pagkukunwaring pumayag ako noong araw na iyon ay para lang hindi siya mapahiya ng husto nang sa gayon ay maayos siyang umalis sa pamilyang Li. Kayo talaga. Matandang Ginang, hindi kayo pwedeng bumalik sa usapan nyo. Ang bastos mo! Madalas kang walang pakundangan sa pagsasalita at maaari ko pang baliwalain iyon. Pero ngayong kaarawan ko ay nangahas ka pang sirain ang araw ko. Talagang makikita mo ang hinahanap mo. Bata pa si Ziran at hindi pa marami ang alam. Kumalma na po kayo, Matandang Ginang Ziran. Bilis at humingi ka ng tawad kay Matandang Ginang. Huwag ka nang magpanggap na mabait dito. Ang tungkol sa usapin ng pamilyang Li namin ay hindi nasakop ng pakikialam ng isang taong labas. Walang modo. Si Young Master Wang ang magiging pamilya ng pamilyang Li namin. At isa siyang perpektong asawa. At nangangahas kang gamitin ang ganyang tono para makipag-usap kay Young Master Wang. Dapat kang parusahan. Sinabi ko nang hindi ako magpapakasal. Kung gusto nyo, kayo ang magpakasal. Wala ka na talagang disiplina, kunin niyo siya at hulihin. Hanggat hindi siya sumasang-ayon, ay wala siyang pagkain araw-araw. Ang bait kong si sister, pinapayuhan kita na sumunod ka na lang ng maayos, huwag mo nang hintayin pang pilitin ka ng masama. Lizzie Yang, bitawan mo ako. Tigil! Tingnan ko lang kung sino ang may lakas ng loob na humawak sa babae ko. Shutian nyo, bumalik ka pa talaga? Kung hindi ako babalik, paano ko makikita ang pagmumukha ninyong mga taong hindi marunong tumupad sa usapan? Manugang na lalaki, binabalaan kita. Huwag kang mangahas na manggulo sa piging ko. Gagamitin ko ang buong pamilya para siguradong wala ka nang matutuluyan sa lungsod ng Yecheng. Sinong nagsabi na, nandito ako para gumawa ng gulo? Nandito ako dala ang $1 bilyong. Para batiin si Matandang Ginang sa kanyang kaarawan. Huwag na nating pag-usapan ng $1 bilyon. Kahit pa ang buong pagkatao mo, mukhang wala kang ang kahit $10, di ba? Akala ko talaga ay makakakuha ka ng $1 bilyong. Hindi ko akalain na puro ka lang pala salita. Nagkamali ako sa pagkilala sa iyo. Huwag kang magmadali. Ang regalo na gusto kong ibigay kay Matandang Ginang ay higit pa sa $1 bilyong. Ikaw na, Shu. Sinasabi mo na ang luma at basag na boteng ito ay nagkakahalaga ng $1 bilyon? Paano mo nagagawang sabihin iyan ng walang hiya? Lapastangan. Naglakas loob kang magdala ng basurang iyan para hiyain ako. Pagbabayarin kita. Wala ka talagang alam. Ang tanda mo na, nadadagdagan lang ang edad mo, pero hindi ang kaalaman mo. Isa itong pambansang kayamanan na Junyao. Nakakatawa ka talaga. Nagdadala ka ng basag na bote rito para manloko. At magpanggap na ikaw si Junsi. Ngayon lang ako nakakita ng taong ganyan kakapal ang mukha. Tama po iyan. Ang Junyao ay napakamahal. Kahit papagbayarin ka sa buong buhay mo, hindi pa rin iyon sasapat para mabili ang Junyao. Young Master Wang, anong maganda sa basag na boteng iyan? Ziyang, itapon mo ang basurang iyan sa labas para hindi na iyan sumasakit sa mata ko. Huwag kang kikilos. Ang disenyong ito, ang pagkagawa nito, bihira itong makita sa mundo. Ito ay walang duda na ang Junyao.
Master Wang, tingnan mo itong mabuti. Hindi ba't ito ay parang basura lang na kahit saan sa tabi-tabi ay makikita mo? Talagang marami na kayong alam at karanasan, Young Master Wang. Itong sirang florera, kapag sinabi kong nagkakahalaga ito ng $1 billion, mukhang sapat na, hindi ba? Kahit pamayaman ka na at may matitinding kayamanan, hindi iyon papantay sa kahit isang piraso ng seramikang June. $1 billion. Hindi masyadong mahal. Hindi. Ano na? Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Dito sa lungsod ng Yecheng, ang mga may kaya lang sa mga seramikang June ay ang mga makapangyarihang tao. Siguro naman ay hindi mo lang ito ninakaw, di ba? Li Xiang, huwag kang magsalita ng kung ano-anong kalokohan. Hindi ganyang klaseng tao si Tian Yu, hindi siya nagnanakaw. Tui, hindi siya ganoong klase ng tao? Saan ang galing ang bagay na ito? Huwag mong sabihin sa akin na pinulot mo lang iyan habang nanlilimos ka. Ang baba naman ng tingin nyo sa tao. Kahit hindi lang isang piraso ng seramikang June, kahit 100 pa iyan, sa isang salita ko lang, maraming tao ang magpipila para lang ibigay ito sa akin. Talagang puro kasinungalingan lang ang lumalabas sa bibig mo. Bakit naman nila ibibigay sa'yo iyon dahil ba wala kang silbi? Dahil ba basura ka? Dahil ba isa kang asong walang tirahan? Kung ano man ang dahilan, wala na po kayong pakialam doon. 10 araw, dala ko na ang $1 billion. Oras na para tuparin nyo ang inyong pangako. Hoy, sino ang nagsabing nagawa mo na? Kanina, nagkakahalaga ito ng $1 billion. Pero ngayon, magkano pa kaya ito? Ikaw, Nako. Paano naman kaya itong seramikang June ay bigla na lang bumagsak ng mag-isa sa sahig? Ano? Matandang ginang, Wang Erzu, gagamit pa talaga kayo ng ganyang paraan, talagang napakawalang hiya nyo. Ako, walang hiya. Kumpara sa lalaking ito na nakatira lang sa pamilya Lee, bilang asawa na umaasa lang sa pamilya ng asawa, parang isa na akong banal sa lagay na ito. napakababa ng uri mo. Napakawalang hiya mo. Oh, may lakas ka ng loob na hamsakin si matandang ginang? Humanda ka sa akin. Yang Master Wang, tayong dalawa, ito na ang pagkakataon nating makaganti. Hoy Shu, noong nakaraan ay nagpabaya lang ako, kaya hinayaan kitang magmayabang ng ilang araw. Pero ngayon, hindi na kita hahayaang makatakas. Ang ibig mo bang sabihin ay iyong mga tauhan mo sa labas? Pasensya na, pero bago ako pumasok dito, natapos ko na sila. Imposible. Mga tao, nasaan na kayo? Kahit wala sila, tuturuan pa rin kita ng leksyon. Ang galing mo, Yang Master Wang. Ipakita mo sa kanya kung sino ang mas malakas. Tignan nyo lang ang gagawin ko. Ang braso ko. Hoy, Young Master Wang, anong nangyari sa'yo? Ang braso ko ay tila na, naputol. Lalaking ito, anong ginawa mong masama kay Young Master Wang? Huwag kayong magmadali, malalaman nyo rin ang totoo. Tigil! Tumigil ka! Zhu Tianyu, may lakas ka ng loob na saktan si Young Master Wang? Siguradong si Wang Group ay parurusahan ka ng matindi. Iisa lang ang anak ni Wang Group na si Boss. Siya ang bugtong niyang tagapagmana. Kapag sinaktan mo si Young Master Wang, tiyak na gagawin ni Old Mr. Wang ang lahat para pagbayarin ka. Masyadong malakas ang pamilya Wang, walang gustong bumangga sa kanila, palayain na lang natin siya. Sige, makikinig ako sa'yo. Malinang buto ko, napakasakit. Naku, anong kasalanan nito? Kaming mga nasa pamilyang Lee ay minalas sa pagkakaroon ng manugang na gaya mo. Talagang tinalikuran na tayo ng swerte dahil sa iyo. Huwag kang mag-alala, Young Master Wang. Ihahatid na kita agad sa ospital. Hoy Shu, maghanda ka sa akin. Kung hindi ako makakapaghiganti, baliktarin mo man ang pangalan ng aming pamilyang Wang Erzu. Hindi ako titigil. Aray ko, napakasakit na talaga. Bilisan mo naman. Kapag nahuli tayo, ang braso ko ay baka hindi na maibalik sa dati. Eto na, sandali na lang po. Paparating na tayo. Bilisan mo, bilis. Ang sakit talaga. Young Master Wang, ang kotse. Parang sira po ang kotse. At bakit ka pa nakatayo lang dyan? Kumilos ka na at ihanap mo ako ng sasakyan. Tatawag na po ako ng tao para magpadala ng kotse rito. Nasaan ang sasakyan? Nasaan ang sasakyan? Magtiis ka pa muna ng kaunti. 5 minuto na lang, darating na sila. Wala akong pakialam sa pagtitiis na yan. Malas kang tao. Kayong mga taga-pamilyang Lee, puro kayo malas. Simula nang napasama ako sa pamilya nyo, parang wala na akong nagawang tama sa buhay ko. Young Master Wang, doon sa likod ng sasakyan, may tao. Uy, gumising ka. Alisin mo ang takip sa muka. Tingnan natin kung sino iyan. Young Master Wang, ikaw na lang ang gumawa. Natatakot ako. Ano bang kinakatakutan mo? Bilisan mo na. Alisin mo yan. Bakit ka ba sumisigaw? Bakit ikaw ang sumisigaw? Nagulat lang ako sa iyo. Bilisan mo. Alisin mo na. Young Master Wang, bakit? Bakit ka ba tumatakbo? Oo nga. Bakit? Bakit ba ako tumatakbo? Alam ko na, tumatakbo ka dahil ikaw ang tumapos sa kanya.
Ako? Ako ang tumapos sa kanya? Sino ba ang tinapos ko? Pinagbayad mo siya. Ako ang nagpahamak sa kanya. Sino ba siya? Tatanungin mo ako. Eh hindi ko nga alam kung sino siya. Tatanungin mo ako? Paano ko malalaman kung sino siya? Sinaktan mo ako. Hindi naman kita sinaktan ah. Kung hindi mo ako sinaktan, sino ang gumawa nito sa akin? Hindi ko alam. Teka lang, yung mukhang iyon kanina, parang nakita ko na siya sa kung saan. Halika, balikan natin at tingnan. Kinsho, Hayop? Siya ba ang tinutukoy mo? O tayong dalawa? layas. Sino ito? Masyadong malupit ang pagkakatira sa kanya. Bigla akong kinabahan sa mangyayari. Abuloy? Pwe. Napakalas sa malas. Wang Erzu, ang mga taong pinagbayad mo ng buhay ay narito na para pagbayarin ka. Sino yan? Sinong nagsasalita? Huwag kang manakot sa akin. Kung matapang ka talaga, lumabas ka. Zhu, Tianyu. Dapat bayaran ng utang at dapat parusahan ang gumawa ng masama. Wang Erzu, panahon na para pagbayaran mo ang mga nawalang buhay. Ang nangyari sa ama mo ay walang kinalaman sa akin. Oo nga, Shutian Yu, wala kang ebidensya, kaya huwag kang magbintang ng basta-basta. Iyan ang ebidensya, iyang nakahiga sa sahig. Kaya pala tinapos mo ang buhay niya. Li Ziyang, dahil sa ziran sa araw na ito, palalampasin kita kaya kung may isip ka pa, umalis ka na. Ikaw, sinabi mo yan, huwag kang magsisisi. Wang Erzu, ikaw na ang susunod. Huishu, hindi ako komportable sa araw na ito. Kapag gumaling na ang braso ko, babalik ako para pagbayarin ka. Kung gusto mong umalis, sige. Ngunit dapat kang parusahan. Ang galing mo naman, Shu. Natuto ka na palang humanap ng kasama. Bakit mo kinuha ang buhay ng tatay ko noon? Sabihin mo sa akin at maaari kitang pakawalan ng maayos. Gusto mong malaman? Isumbong mo na lang iyan sa tatay mong wala na? God of War, mag-ingat po kayo. God of War? Young Master Wang, bilis, sumakay ka na. Kahit halughugin ko pa ang buong mundo, kailangang mahanap natin sila? Young Master Wang, hindi ito maganda. Young Master Wang, naku, lagot na tayo. Sa pagkakataong ito, nasa malaking gulo na tayo. Yung lalaking Shu na yon, hindi kaya siya talaga ang tumapos sa libo-libong mga kaaway sa North Border na God of War ng Long Country? Totoo yon. Ang kasama niyang nakasuot ng itim na kapa ay ang tauhan niyang si General Tianxia. Hay, lagot na tayo, wala na tayong takas. O baka naman, mas mabuting tumakas na lang tayo. Tatakas? Saan naman tayo pupunta? Lalabas ng lungsod ng Yecheng para mamalimos sa labas? At isa pa, kahit tumakas tayo, masisiguro mo ba na hindi niya tayo mahahabol? Wala rin namang patutunguhan yan, di ba? Hala, kung tatakas tayo, wala na tayo. At kung hindi, ganoon din. Ibig sabihin, tayong dalawa ay talagang tapos na. Napakakulit mo. Kung gusto nating mabuhay, isa lang ang tanging paraan. Tapusin siya. Siya ang God of War. Kahit papagsamahin ang dalawa nating pamilya, hindi pa rin natin siya kaya. Hindi kailangan ng maraming tao. Ako na ang gagawa nito. Ipakikita ko sa inyo ang aking teknolohiyang itim ng Estados Unidos. Teknolohiyang itim ng Estados Unidos? Alam mo ba kung ano ito? Ito ay gawa ng mga Amerikano na gamot para malabas ang potensyal. Kaya nitong ilabas ang itinatagong lakas sa maikling panahon. Dati ko pa nababalitaan ang tungkol sa bagay na iyan, ngunit hindi ko akalain na totoo pala ito. Ang gamot na ito ay kayang pabilisin at palakasin ang katawan ng hanggang 100 beses. Ito ang tunay at hindi matatalong mahiwagang gamot. Hoy, Young Master Wang, ano ang nararamdaman mo? Nararamdaman ko na ang katawan ko ay puno ng lakas. Siya na si Shu Tianyu, hindi ba't hinahanap niya ako? Sabihin mo sa kanya, nasa pang-anim na bodega. Ako maghihintay. Lord Tianxia, bakit ikaw lang mag-isa ang naparito? Nasaan ang amo mo? Upang tapusin ka, bakit pa kailangang ang God of War mismo ang kumilos? Matagal ko nang balita ang pangalan ni Lord Tianxia, hindi ko nais na makalaban ka. Ano kaya kung gumawa tayo ng isang kasunduan? Kasunduan? Gagamitin mo ba ang buhay mo para dyan? Nabalitaan ko na ang buhay sa Northern Border Dragon Army ay sadyang napakahirap. Para sa tulad ni Lord Tianxia na nagsakripisyo sa North Frontier ng kalahating buhay, mayroon ka lamang tinatanggap na ilang daang dolyar bawat buwan. Ang dangal ng bayan ay hindi masusukat kailanman ng salapi. Para masuportahan ang pamilya?
Hindi uubra ang walang pera. Gusto mo ba akong suhulan? Hay. Hindi ito panunuhol, kundi isang pakikipagtulungan. Basta't si Sir Tiansha ay handang tulungan akong harapin si Shu Tianyo, ibibigay ko sa iyo sa hilagang border ang perang hindi mo kikitain sa buong buhay mo. Ano sa tingin mo? Wang Erzu, masyado mo akong minamaliit. Kumpara sa samahan ng magkakapatid, walang halaga sa akin ang pera. Sige, simulan mo na. Para sa isang taong wala ka namang kinalaman, bakit may tinataya ang buhay mo? Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. May 10 milyong dolyar sa card na ito. Alin ang gusto mo? Ang pera o ang mawala sa mundong ito? Hindi lahat ng tao ay gaya mo, na para sa pera ay handang ibenta ang konsensya. Ah, may lason? Wang Erzu, dinaya mo ako. Sir Tiansha, ngayon, hindi mo ba gustong pag-isipan muli? Ang alok ko? Nakakatawa. Ako, si Tiansha, na nakipaglaban sa giyera ng ilang dekada, matagal nang hindi takot sa katapusan. Kung sa tingin mo ay yuyuko ako sa'yo, nananaginip ka. Dahil ayaw mo talagang makinig, tatapusin ko na ang laban na ito upang mauna ka na sa amo mong hari ng digmaan. Ha ha ha. Hindi ko akalain na akong si Tiansha ay hindi nagtapos sa giyera, kundi mawawala sa kamay ng isang masamang tao na tulad mo. Sir Tiansha, magpahinga ka na. Tigil. Sino man ang magtangkang manakit sa mga kapatid ko sa Beijing, ay tatapusin ko. Shu Tianyo, bakit ngayon ka lang dumating? Alam mo ba nakatapusan mo na ngayon? Kaya gumawa ka muna ng huling habilin? Hindi ko alam kung ito na ang katapusan ko, pero wag mong asahang makakalabas ka rito ng buhay. Shu Tianyo, masyado kang mayabang. Akala mo ba ay ako pa rin ang dating pinaglaruan mo na si Wang Erzu? Wargad, mag-ingat ka. Ang batang ito ay walang prinsipyo, napaka-mapanlin lang niya. Hindi ba't dahil lang yan sa turok ng gamot na galing sa Amerika? Wang Erzu, masyado ka yata nagpapadala sa bisa ng gamot na yan. Gamot? Alam mo rin ang tungkol sa gamot na ito? Ang mga dayuhang Amerikano ay lumusob sa ating bansa, pero pinatalsik sila ng aking Northern Border Dragon Army pabalik sa lungga nila. Para lumakas ang kanilang puwersa, inimbento nila ang gamot na ito. Sayang nga lang dahil natalo pa rin sila. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Ang gamot na yan, bagamat nagbibigay ng lakas, ay sisirain din ang katawan mo. Sa isang mabilis na paraan lang, ay kusa nang mawawala ang buhay mo. Tinatakot mo ba ako? Kung talagang kaya mo, gawin mo na ngayon. Zhangmen Point sa pool. Shu Tianyo, ano ang ginawa mo sa akin? Sinabi ko na sa'yo, isang simpleng paraan lang ay sapat na para mawala ka. Ako, ang tiyan ko, ang sakit, napakasakit na talaga. Wala pa sa kalingkinan ang sakit na iyan. Dahil ngayon ay lumalaban ang gamot sa katawan mo. Pagkatapos ng 1 minuto, ang buong katawan mo mawawala ka na kapag bumigay na ang iyong katawan. Wang Erzu, tapos ka na. Hindi ako pwedeng mawala, ako lang ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Wang. Anong nangyayari? Bakit ganito? Tapos na ang 1 minuto? Wang Erzu, magpahinga ka na. Anak ko, magsalita ka. Sino ang gumawa nito? Siya. Siya yung 5 taon na ang nakakalipas ay nakaligtas mula sa trahedya ng pamilyang Shu. Si Shu Tianyu. Iyon bang walang kwentang asawa sa pamilya ng pamilyang Lee? Iyong palamunin nila? Hindi ko alam kung paano, pero sinwerte siya ng husto. Sa isang iglap, naging God of War na siya ng bansang Long. Pagkabalik niya dito sa lungsod ng Yecheng, malamang ay nalaman na niya ang tungkol sa ginawa natin sa pamilya niya noon. Bumalik siya para maghiganti sa atin. Shu Tianyu, napakabilis ng mga paraan ng lalaking iyon at kung gusto nating maghiganti para kay Young Master Wang, natatakot ako na kailangan ng tagapangulo Wang na kayo mismo ang kumilos. Naglakas loob siyang tapusin ang lahi ng pamilya Wang. Wala akong pakialam kung siya man ay isang hamak na Diyos ng digmaan. Kahit pa ang pinuno ng bansang Long ang pumarito, hindi ko siya patatawarin. Ang lalaking si Shu ay may suporta ng buong puwersa ng Hilagang Hangganan. Para malabanan siya, kailangan nating mag-isip ng isang perpektong plano. Hilagang Hangganan? Napakalayo niyan sa lungsod ng Yecheng. Kahit pa siya ang Diyos doon, dito sa lungsod ng Yecheng, isa lamang siyang langgam sa ilalim ng mga paa ng Wang Corporation. Makapangyarihan ang tagapangulo Wang. Kung lalaban ang lalaking si Shu sa Wang Corporation, siguradong wala siyang kawala. Handa ang pamilyang Lee na maglingkod sa tagapangulo Wang. Nang buong katapatan, ano man ang kailanganin nyo, sabihin nyo lang po. Kayong lahat ay isang pamilya ng mga walang silbi. Hanapin niyo si Xu Yun at papuntahin siya sa akin. Ang nangungunang espiya ng bansang Long. Si Xu Yun? Anak, huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti ka ni tatay.
Maaari ka na pong magpahinga ng payapa. Hindi pa nakikita ni Young Master Wang ang pagbagsak ng kanyang kaaway. Hindi siya mapakali. At hindi pa siya makaalis. Young Master Wang, huwag kang mag-alala. Kapag natapos na namin si Xu Tianyu, agad kong susunugin ang litrato ng kanyang nakapanlulumong sinapit para sa iyo. Alice, Ay naku, Tagapangulo Wang, ano ang problema at bakit niyo po ako pinabalik agad? dito sa loob ay may $100 milyong. Tulungan mo akong tapusin ang isang tao. May parurusahan tayo, pero bakit kailangan ganito kalaking gulo? Siguradong ang taong ito ay hindi ordinaryo. Tama ka. Ang taong ito ay si Xu Tianyu. Sino? Si Xu Tianyu? Hindi po ba alam ni Tagapangulo Wang na siya ang namumuno sa Hilagang Hangganan bilang War God of Dragon Country? Kung hindi dahil isa siyang general ng digmaan, hindi ko sana hihilingin sa iyo na gawin ang bagay na ito. Bukod sa katotohanang napakagaling niyang lumaban at napakahirap niyang talunin, ang pagtapos sa kaniya ay parang kinalaban na rin ang buong Hilaga. Sanay ka naman na laging nakataya ang buhay mo sa panganib. Matatakot ka pa ba rito? Iba ang isang ito. Kailangang dagdagan ang bayad. $200 milyong. Sige, deal. Masaya ang pagtutulungan natin. Masaya ang pagtutulungan natin. matandang Ginang, bakit ang numero 1 asasi ng bansang Long ay isa palang babae? Sabihin mo, kaya ba niyang talunin si Xu Tianyu? Tumahimik ka. Mag-ingat ka baka mapahamak ka. Pinakaayaw ko sa lahat ay yung pinagdududahan ng kakayahan ko. Hindi na po uulitin? Hindi na talaga. Mayroon akong nakasanayan, bago tumapos ng buhay, kailangan munang ialay ang patalim. Kung hindi mo ako mabibigyan ng dahilan para hindi ka parusahan, gagamitin ko ang lahat sa iyo para ihanda itong patalim ko. Ang batang ito ay walang muwang. Ginoong Xiu Yun, pakiusap patawarin niyo po siya. Ako, mayroon akong isang magandang paraan para palabasin si Xu Tianyu. Sige, pakinggan natin. Ang ate kong si Li Ziran, siya ang kahinaan ni Xu Tianyu. Ate mo siya. Bakit ako maniniwala sa iyo? Ang babaeng yon ay kumakampi sa pamilya Xu, Ginoong Xiu Yun. Gamitin niyo siya bilang pain. Ituring niyo na rin ito ay bilang pagbibigay ng leksyon sa kanya. Dahil sinabi niyo yan, hindi na ako magdadalawang isip. Tatay, nagawa ko ng tapusin si Wang Erzu upang maipaghiganti po kayo. Maaari na po kayong mamahinga sa kapayapaan. War God, may balita mula sa libu-libong milya ng North Frontier. Isang jet ng US ang tumawid sa hangganan. Nagpapadala ba ng hukbo ang US? Nasa panganib ba ang ating mga hangganan? Hindi po. Matapos dumaan ng North Frontier, dumiretso ang jet na iyon sa lungsod ng Yecheng. May nakakita sa kanya. Isang pamilyar na mukha ang lumabas ng airport. Pamilyar na mukha? Sino? Si Xu Yun. Iyon ang traidor na nabayaran ng US na nagkanulo sa Northern Border Dragon Army. Ang traidor na nagbenta ng bayan para sa sariling interes. Si Xu Yun baka mo? Siya nga po. Matapos umalis ni Xu Yun sa North Frontier, nagsanay siya ng masamang kakayahan upang tapusin ang mga kaaway ng mga mayamang nagbabayad sa kanya. Basta't may pera, wala siyang pinipili kung sino ang tatapusin niya. Ang mga nawala dahil sa kanyang kamay ay umabot na sa 100 at kailanman ay hindi siya nabigo. Kaya naman, kaya rin siya bilang nakamalupit na mamamatay tao sa Dragon Country. Sa tingin ko, pumunta siya ng lungsod ng Yecheng dahil ako ang pakay niya. Totoo po iyon? Nagpadala ako ng mga tauhan para sumunod at nalaman namin na pagkarating niya sa lungsod ng Yecheng, ang unang pinuntahan niya ay ang Wang Group. Sa mga kasamahan kong ipinagkanulo ni Xu Yun at sa mga hindi na nakabalik mula sa laban, ako bilang Xu Tianyu ay narito na ang pagkakataon upang pagbayarin siya. War God, titipunin ko na po agad ang mga kasamahang naririto sa lungsod ng Yecheng upang sama-samang parusahan si Xu Yun. Hindi. Lubhang mapanganib si Xu Yun, hindi niyo siya kakayanin. Ako na mismo ang gagawa ng paraan para tapusin siya. Gabi na. Sino ba iyan? Hello? Pinagbayad na ni Xu Tianyu si Wang Erzu. At ang asawa ang magbabayad para sa utang ng kanyang kabiyak. Li Ziran, handa ka na ba? Sino ka ba talaga? Sino ako? Sa lalong madaling panahon ay malalaman mo rin.
Liziran, huwag ka nang magtago. Walang sinuman ang makakatakas sa mga kamay ko. Tianyu, iligtas mo ako. Tianyu, tulungan mo ako. Ziran, Ziran! Tianyu, tulungan mo ako. Ziran. Matandang kaibigan, matagal na rin tayong hindi nagkita. Naaalala mo pa ba ako? Siw yun! Alam kong ikaw iyan. Huwag mong isali ang pamilya ko sa gulo natin. Ang usapin sa pagitan nating dalawa ay walang kinalaman sa kanya. Huwag kang mag-alala, bago pa kita tapusin, magiging ligtas pa siya. Magsalita ka? Anong gusto mong mangyari? Bukas ng 10:00 ng umaga, sa bodega bilang 6, hihintayin kita. Sige, papatakpan ko ang pangako kong darating ako. Sino ka ba? Bakit mo ako kinuha? Tumigil ka na sa pagsisigaw. Kapag natapos ko na si Shu Tianyu, ay pagsasamahin ko kayong mag-asawa sa kabilang buhay. Sasabihin niya ang lahat sa iyo. Hindi na siya ang dating Shu Tianyu. Hindi mo siya matatalo, ikaw ang babagsak sa kamay niya. Haha. Magdasal ka na lang na magagawa nga niya iyan. Sino yan? Ganito na ba kahina ang alerto mo? Pinakamahusay na assassin, ganito na ba kababa ang pamantayan nyo ngayon? Dahil nagawang maisahan ni War God of Dragon Country. Karapat-dapat lang sa akin na maloko ng ganito. Hindi. Ang tinutukoy ko ay ang kamay mo. Shu Tianyu, nandaya ka at gumamit ng lason? Para sa taong katulad mo, hindi kailangang maging patas. Napakalakas ng lason. Masakit, di ba? Yung mga kasama nating tinalikuran mo na nawala dahil sa kamay ng kaaway, sila ang totoong nakaranas ng sakit. Ngayon, inaamin ko na ang talo ko. Parusahan mo na ako. Traidor, ngayon ay tatapusin na kita. Ziran, mag-ingat ka. Ziran? 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 Shu Tianyu, tapusin na kita. Ziran? Gumising ka. Ziran? Tinamaan ka ng lason ko. Sa loob ng 3 oras. Kakalat ang lason sa buo mong katawan. Wala na siyang pag-asa. Ikaw? Hindi ka tinablan ng lason? Akala mo ba ay bilang nangungunang assassin ng bansang Long, biro lang ang reputasyon ko? Isang maliit na lason at gusto mo na akong mawala. HMP. Pangarap ka lang. Napakawalang hiya mo. Kahit mawala na ako sa mundo, hindi kita mapapatawad. Kung ganoon ay hintayin nating matapos ka. Saka mo ako gantihan. Ang 10,000 hukbo ko sa North Ridge ay galit sa mga masasama gaya mo. Ngayong natumba ang isang Shu Tianyu, bukas ay mayroong milyon-milyong Shu Tianyu ang darating para sa paghiganti. Tumigil ka na sa pagsasalita. Hihintayin ko na lang ang katapusan mo para makuha ang gantimpala ko. Sino mang mananakit sa God of War, dapat magbayad. Narito na rin pala si Tiansha. Mabuti, ang dalawang eksperto ng Northridge, nandito na kayong dalawa ngayon. Maaari na nating tapusin ito. God of War, isama nyo na po muna si Mrs. Nandito si Tiansha. Ako na ang bahala rito. Sa tingin mo, isang matandang tulad mo ay may laban sa akin? Kahit ibuwis ko pa ang matatanda kong buto, sisiguraduhin kong masasaktan kita. Sige, uunahin muna kitang tapusin bago kukunin ang buhay niya. War God, pipigilan ko siya. Umalis ka na. Hindi. Sabay tayong aalis? O sabay tayong mananatili? War God, hindi ito ang oras para pairalin ng emosyon. Kailangang mailigtas ang buhay ni Madam. War God, umalis ka na. Pangakuan mo ako?
Huwag kang susuko. Tiyansya, masusunod po ang inutos nyo, War God. Ngayong araw, walang makakaalis sa inyo. Kung gusto mong manatili si War God, kakailanganin mo muna akong tapusin. Kaibigan, hintayin mo ang pagbabalik ko. Hilagang border Tiyansya. Pumapanig sa iyo, War God. Kaibigan, pakiusap, manatili kang ligtas hanggang sa pagbabalik ko. Noong unang dating mo sa Hilagang Border Battlefield, iniligtas mo ang buhay ko. Kung aalis ka ngayon, babayaran ko ang utang na loob ko. Hindi kita parurusahan. Taksil, may mukha ka pang ihaharap matapos ang ginawa mo noon? Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ay ang hindi kita hinayaang mawala ng maaga sa Hilagang Border. Taksil, alang-alang kay Hilagang Border, ngayong araw ay tatapusin na kita. Dahil naghahanap ka ng gulo, pagbibigyan kita. Tiyansya, bibigyan pa kita ng isang huling pagkakataon. Basta't lumuhod ka lang sa harap ko at magmakaawa, palalampasin ko ang ginawa mo. Northern Border Dragon Army, mas pipiliin ko pang tapusin mo ako kaysa mamuhay na nakaluhod sa iyo. Kung ganoon, magbabayad ka. War God, ginawa ko na ang lahat. Pumunta ka na sa Yellow Springs Road at doon mo hintayin ang iyong War God. Tiyansya, kailangan na munang mawala. Doktor, tulungan niyo po kami. Doktor, Tiyanyo, pabayaan mo na ako. Pakiramdam ko ay mawawala na ako. hindi. Ziran, huwag kang mag-alala. Dahil narito ako, magiging maayos din ang lahat. Ziran, tiisin mo lang muna. Sisipsipin ko na ang lason ngayon din. Hindi, Tiyanyo, baka mapahamak ka niyan. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang mapahamak ka. Ziran? Ako. Tiyanyo, Doktor? Iligtas niyo siya. Paano nangyari ito? Dok, ang kamay niya. Masyadong matindi ang lason? Hindi na isalba ang kanyang braso. Si Yuyun? Wang Kuyan? Kapag hindi ko kayo pinagbayad, ituturing kong hindi ako si Shu Tianyu! Sandali po, teka lang po. Hindi pa po bayad ang kanyang bayad sa operasyon. May kabuuan itong $100,000. Ito? Ibigay mo ito sa inyong direktor? At itanong mo sa kanya, kung ang 4 na salitang ito ay sapat na para sa $100,000. Kapag hindi sapat, ako mismo ang pupunta para makaharap siya. Pare, magpahinga ka na ng payapa. Sa susunod na pagpunta ko rito, ibubuhos ko ang pinagbayaran ni Shuyun sa harap ng puntod mo para sa katahimikan ng iyong kaluluwa. Huwag mo nang hintayin ang susunod na pagkakataon. Dahil parurusahan na kita ngayon para magsama na kayong dalawang magkapatid. Iniligtas ni Tiansha ang buhay mo? At iba naman ang taong nagligtas sa iyo ay nakuha mo pang saktan? Shuyun, napakasama mo! Walang silbi ang buhay niya at hindi ko iyon kailangan. Binigyan ko siya ng pagkakataon pero siya mismo ang nagpahamak sa sarili niya kaya wala akong kasalanan. Pero hindi mo pa rin siya dapat tinapos. Ang humarang sa pera ko ay humaharang sa buhay ko. Kung hindi lang siya humarang sa harap ko, matagal na sana kitang tinapos. Trinatidor mo si Hilagang Border dahil sa pera at tinapos mo si Tiansha dahil din sa pera. Talaga bang sa paningin mo, ganito ka-importante ang bagay na iyan? Siyempre naman, gagawin ng tao ang lahat para sa yaman. Kung mabibigyan mo ako ng $200 milyong, kahit sino ay kaya kong tapusin para sa iyo. Wala ka lang nakikita kundi puro kayamanan, binabalewala mo lang ang buhay ng tao. Paanong nagkaroon si Hilagang Border ng isang bastos na tulad mo? Tumigil ka na sa pagsasalita.
Kapag natapos kita at nakuha ang pabuya, may malaking negosyong naghihintay sa akin kay Amerika. Wala ka ng chance na makabalik kay Amerika. Dahil ngayong araw na ito, dito na matatapos ang lahat para sa iyo. Sining ng pagtawag ng kidlat. Saan man makarating si makalangit na kidlat, lahat ay magiging abo. Shiu yun. Sa tingin mo, hanggang kailan ka makakatagal? Marunong kang gumamit ng kidlat? Kikitain mo nga ang pera, pero wala ka ng buhay para gastusin ito. Ayoko na sa trabahong ito. Kung gusto mong umalis, sige. Pero magbayad ka muna. Mula nang tradurin mo ang hilagang border, dapat alam mo nang mangyayari ito sa iyo ngayon. Lalaban ako hanggang huli. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo, dahil sa ataking iyon, nawala na ang lahat ng lakas mo. Wala ka ng silbi ngayon. Ganyan talaga. Kung sino ang talo siya ang dehado. Natalo ako. Shootian nyo. Tapusin mo na ako. Gusto mo na bang mawala ngayon? Masyadong madali iyon para sa iyo. Sa harap ng aking kapatid, lumuhod ka at humingi ng tawad. Siya? Nararapat ba siya? Lumuhod ka at humingi ng kapatawaran. Hinding-hindi ko gagawin iyan. Wala na ka ng kawala pero hindi ka pa rin nagsisisi. Ngayong araw, para sa mga taong nawala dahil sa iyo, makukuha na nila ang hustisya. Ang tama na ito ay para kay Tiansha. At ang isa namang ito ay para sa asawa ko. Para kanino pa ang susunod? Ibigay mo na ang lahat. Ang isang ito ay para sa lahat. Sa mga kapatid sa hilagang border na nawala dahil sa iyo, ito ang pambayad mo. Silbi, basura. Si Shu Yun ay isang malaking tao, paanong bigla na lang siyang nawala ng parang bula? Hindi maaari, kailangan makita niyo siya at pagbayarin niyo siya sa harap ko. Magpadala pa kayo ng mga tauhan, hanapin niyo siyang muli. Opo. Kapag hindi niyo nahanap si Shu Yun, ay huwag na kayong magpakita sa akin kailanman. Ano po? Huwag mo na siyang hanapin. Hinding-hindi mo na siya makikita pa. Shu Tianyu, nandito ka pa? Wala na si Shu Yun. At syempre, ako ang nananatili dito. Imposible. Siya ang pinakamagaling na espiya sa bansang Long. Walang sino man ang kayang tumalo sa kanya. Ang pagiging pinakamagaling na espiya niya sa bansang Long, para sa akin, ay balewala lang. Ikaw ang kumuha sa kanya? At ang mga gamit niya? Siguro naman ay kilala mo pa ito? Si Yu Yun. Talaga bang wala na siya? Hindi ka pa rin naniniwala? Huwag kang mag-alala. Ipapadala na kita agad para makasama mo na siya sa kabilang buhay. Mga tao, tulong. Tulungan niyo ako. Huwag ka nang sumigaw. Ang mga kinuha mong sistema ng seguridad ay masyadong mahina. Bago pa ako pumasok ay tinapos ko na silang lahat. Shu Tianyu, wala na ang anak ko sa kamay mo. At kaming mga pamilya Wang ay wala ng tagapagmana. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Dapat siguro ay ako ang magtanong yan sa iyo? Ang taong walang sawang sumisira sa akin at hindi hihinto hanggat hindi ako nakikitang nagbabayad ay ikaw. Shu Tianyu, pakawalan mo na ako. Mapapasa iyo na ang lahat ng ito. Kung kukunin ko ang maruming pera mo, mababaliwala ang mga magulang ko, pati na rin ang lahat ng mga ninuno ng pamilyang Shu. Ibig bang sabihin nito, talagang balak mo akong tapusin na ngayon? Nawala ang ama ko na itinuring kong parang Diyos mula bata pa ako, pati ang tapat ko, kasama ay wala na. At ang asawa kong napabayaan ko ng 5 taon, ay nawalan pa ngayon ng isang kamay. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Nangako ako sa sarili ko, kung hindi pa kita mapaparusahan, hinding-hindi ako magiging payapa. Tapusin ako? Hindi yan magiging madali. Ipabook niyo ang pinakamalapit na schedule ng eroplano papuntang Amerika. Ngayon na. Sa tingin mo ba, makakatakas ka pa? Ah, Sisirain ko ang binti mo, titingnan ko kung paano ka tatakbo. Wangku yan, siguradong tapos ka na. issue? Ang impluensya ng pamilya Wang ko ay nasa buong lungsod ng Yecheng. Subukan mo akong saktan ngayon, sisiguraduhin kong wala ka ng buhay bukas. Mauuna kang mawawala sa akin. Kahit pa man ako ang mapahamak, hindi mo na yun makikita. Tinatakot mo ba ako? Nagpatingin na ako. Sa manghuhula, aabot ng 100 taon ang buhay ko. At hindi pa ngayon ang huling araw ko. Sinabi rin ba niya sa iyo na tao ang gumagawa ng sarili niyang kapalaran? Ngayong araw, ang buhay mo ay nasa mga kamay ko. Nasa mga kamay mo. Pwe, matibay ang swerte ko sa buhay. At ako ang magpapabagsak sa iyo. Tingnan nga natin kung ang mga binti mo ay kasing tigas ng dila mo. Ang binti ko. Wangku yan, hindi mo ba inaakalang sasapit ang araw na ito sa iyo? Kung gusto mong lumabas ng buhay dito, sumagot ka sa bawat itatanong ko. Kapag sinubukan mong magsinungaling, parurusahan kita ng husto. Pwe, wala akong sasabihin sa iyo. Sige nga, pagbayarin mo na ako ngayon. Gusto mong mawala na? Hindi iyan magiging madali. Magsalita ka, o hindi ka sasagot. Sige, sasagot na ako. Magsasalita na ako.
Magsalita ka na. Ikaw? Ano ba ang gusto mong sabihin ko? Magtanong ka na kaya? Ay, hindi pa pala ako nagtatanong. Sige, ulitin natin. Shu Tianyo, wala kang hiyang hayop ka. Sinasadya mo ito. Tama ka, talagang sinasadya ko. Ngayon, naramdaman mo na kung ano ang pakiramdam na ang iyong buhay ay hawak ng ibang tao. Susubukan mo pa ba akong hamunin? Hindi na po. Magsalita ka, 5 taon na ang nakakalipas. Bakit kailangang si tatay ay iyong tapusin? Ako, wala naman akong balak kailanman na ang tatay mo ay tuluyang mawala. Anong sabi mo? Nagsisinungaling ka pa. Talagang matigas ang ulo mo, ayaw mo pang umamin. Teka, sandali. Pakinggan mo muna ako. 5 taon na ang nakakaraan. Nilapitan ako ng mga Amerikano. Gusto nilang tulungan ko silang bumili ng mga antigong gamit sa mababang presyo at bibilhin nila ito muli ng mahal. Nakakuha ako ng ilan. Mula sa mga kawatan ng Nitso at kailangang hiramin ang pantalan ng inyong pamilyang Shu para maipadala ang mga iyon patungong Amerika. Kilala kong tapat ang aking ama. Siguradong hindi siya pumayag sa iyo, di ba? Tama ka. Ang walang hiya mong tatay na iyon. Ay, hindi, aray. Maling nasabi, sorry po. Tandaan mo, ikaw ang walang hiya. Opo, tama ka, oo. Ako nga ang walang hiya. Sabi ko na nga, isa akong matandang walang silbi. Huwag mo na akong apakan. Sinong nagsabi na iyan ang sabihin mo? Ang gusto kong sabihin mo sa akin ay ang tungkol sa ginawa mo sa aking Shu family port, ang mga sumunod na nangyari? Niloko ko ang tatay mo. Sinabi kong gumamit ako ng barko para sa mga bato. Pero ang mga antigong gamit, itinago ko sa loob ng mga batong iyon. Dapat sana noon, makaalis na ang barko ko sa pantalan. Pero hindi ko alam kung saan nakakuha ng balita ang tatay mo. Kaya hinabol niya ang barko ko pabalik. At dahil doon, nagawa mo siyang saktan? Mapilit ang tatay mo. Gusto niyang isuko ang mga antigo. Kung hindi ay isusumbong niya ako. Wala akong nagawa. Napilitan akong pumayag. Ang balak ko lang ay bigyan ng tatay mo ng leksyon. Kaya inutusan ko si Wang Erzu na humanap ng mga tao patakutin ang tatay mo. Pero hindi ko akalaing ang batang iyon magiging napakalupit hanggang sa wala na siya. Kaya pala, 5 taon na ang nakakalipas. Pilit akong pinapunta ng tatay ko sa pamilyang Lee para maging stay-in na manugang. Nahulaan na niya pala na gagawan mo kami ng masama. Kaya binibigyan niya ako ng malulusutan. Pero nung 5 taon na nakalipas noong nahulog ka sa bangin, wala talaga akong alam doon. Sinungaling! Anak mo si Wang Erzu, nanakit siya. Tapos ikaw na magulang, hindi mo malalaman? Nahuli na nung sinabi niya sa akin. Ang gustong mag-alis sa iyo, ang lahat ng iyon ay plano ni na pamilyang Lee at matandang ginang. Sa tingin mo ba, pag isinisisi mo sa ibang tao ang gulo, ay makakaligtas ka na? Asa ka pa? Ikaw, kung hindi ka naniniwala, pwede mong imbestigahan. Kung bumagsak ang pamilyang Shu, kumuha lang ako sa pamilyang Shu ng sangkatlo ng mga ari-arian. Pang natira ay nasa kamay ng matandang ginang Lee hanggat hindi ka nawawala ang mga ari-arian ng pamilyang Shu. Si matandang ginang, hindi siya matatahimik sa pagkuha noon. Ang lahat ng gusto mong malaman? Sinabi ko na ang lahat. Ano pa ba ang kailangan mo? Huling tanong. Ang pagkalaon ng aking ina, may kinalaman ka ba doon? Wala talaga. Sa tingin ko, nagsisinungaling ka. Ako, nagsasabi ako ng totoo. Wala siyang banta sa akin. Bakit ko siya papatulan o parurusahan? Isang malaking sunog na naging dahilan kung bakit nawala ang aking ina. Sa laking balitang iyon, sigurado akong alam mo ang nangyari sa loob. Ako, ang tanging alam ko lang ay matapos ang malaking sunog na iyon, ang katulong ni pamilyang Shu ay ipinadala ni Matriarkang Lee sa bansang Amerika. Kay matandang ginang? Ipinagtapat ko na ang lahat ng nangyari noon. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Pakakawalan? Kung wala ka, ang aking pamilyang Shu ay hindi hihantong sa ganitong sitwasyon ngayon. Ikaw ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang taong pinakadapat na maparusahan ay ikaw. Sinabi ko na lahat ng alam ko sa iyo. Hindi mo pwedeng baliin ang iyong pangako. Huwag kang bumaliktad sa usapan. Sino nagsabing bumabaliktad ako? Ang parking lot na ito ay nakatakda ng magsara sa loob ng 1 buwan. Sa panahong ito, walang sino mang makakapasok. Kung kaya mong mabuhay rito ng 1 buwan at hindi ka kakainin ng mga daga, isiguro ko na pakakawalan kita. Shu Tianyo, isa kang baliw. Baliw! Sira ang ulo mo. Matandang ginang. Matandang ginang, may masamang balita. Nawawala ang chairman ng Wang Group. Nawawala? Anong ibig mong sabihing nawawala? Ang mga inutusan ko para hanapin si Shu Tianyo ay bumalik at ang sabi nila, wala na ang paslang na si Shu Yun. May nakakita mismo na pumasok si Shu Tianyo sa headquarter ng Wang Group. Ha? Ibig mo bang sabihin, si Chairman Wang ay nakuha rin ng Shu na iyon? Tianyo? Tianyo? Sa ngayon, sa loob ng lungsod ng Yecheng ay wala nang kahit sino ang kayang tapatan si Shu Tianyo. Ano na ang gagawin natin? Bakit ka nagpapanik? Hindi naman niya alam na ang kanyang yumaong ina ay tayo ang nagpahamak. Pero ang lahat ng ito ay ginawa natin kasama ang Wang Erzu. Kami ang magkasamang gumawa nito. Baka mamaya itong Wang Erzu ay hindi makatiis at sabihin sa ama niyang si Wang Kuyan. At kung si Wang Kuyan naman ay hindi makatagal sa parusa at isumbong na pinahamak natin ang kanyang ina, pati na ang pagkuha natin sa kanilang kayamanan at sabihin ito kay Shu Tianyo, hindi ba tapos na tayo? Mas mabuting tumakas na lang tayo.
Habang wala pang napapansin yung si Shu, magligpit na kayo ng gamit at umalis na tayo. Pumunta tayo sa Estados Unidos. Kung aalis po tayo, paano na po ang isang ito sa loob? Mahal kong si ate-ate, kahit na isa siyang pamilyang Lee, pero ang puso niya at ang pamilyang Shu ay nagkakaisa na. Hayaan na lang natin siyang maghirap at mawala dito. Ate, ang mga pinag-usapan namin ni Matandang Ginang kanina, narinig mo ba ang lahat? Hindi. Wala akong narinig kahit ano. Ziran, ako ang nagpalaki sa iyo at alam kong hindi ka marunong magsinungaling bata ka pa. Magsalita ka. Ano ang mga narinig mo? Tama, narinig ko ang lahat. Matandang ginang, hindi ko inakala na kaya niyong gumawa ng ganito kasamang mga bagay. Hindi ba kayo natatakot na parusahan ng langit? Ang lakas ng loob mo. Nagagawa mo na akong kausapin sa ganyang tono? Tila gusto mo na yatang maparusahan. Ate, ngayong nasa harap mo na, dalawa lang ang pagpipilian mo. Sumama ka sa amin o kaya papatahimikin kita habang buhay. Ikaw, isusumbong ko ito kay Tianyo. Siguradong hindi kayo palalagpasin ni Tianyo. Subukan mo lang. Kumilos na kayo. Ate, ginusto mo iyan. Li Ziyang, napakasama mong tao. Tinitiyak ko sa iyong mapaparusahan ka. Sige, magmura ka lang. Magmura ka, ilabas mo lahat ng galit mo. Dahil maya-maya, kahit gustuhin mo, hindi ka na makakapagsalita. Huwag mo na siyang kausapin, bilisan mo at kumilos ka na. Ano ang ipinakain mo sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi ito lason. Gamot ito para mapipi ka. Sisiguraduhin nito na sa buong buhay mo ay wala ka nang masasabing kahit isang salita. Ilayo na siya rito. Bago tayo makaalis ng lungsod ng Yecheng, siguraduhin mong hindi siya mahahanap ng lalaking Shu na iyon. Ziran? Ziran! Mainit pa ang paligid, hindi pa sila nakakalayo. Huwag kang mag-alala, hindi mawawala ang buhay mo. Pagkasakay ko ng eroplano, tatawagan ko ang lalaking Shu na iyon para ipasagip ka sa kaniya. Pagdating namin ni Matandang Ginang sa Amerika, maaari ka na, kasama ang iyong asawang God of War, na mamuhay ng payapa. Li Ziyang, wala ka nang tatakasan! Li Ziyang, hindi ka na makakaalis. Shu Tianyu, huwag kang lumapit. Hayop ka. Sarili mo siyang kapatid? Paano mo nagawang saktan siya ng ganito? Pinilit mo lang ako. Kung hindi ka sana bumalik, hindi siya hahantong sa ganito. Kung hindi ako bumalik, sino ang maglalantad ng lahat ng karumal-dumal mong krimen? Naaalala mo pa ba noong hinyaan nyo na masaktan ang nanay ko? Alam mo na pala ang lahat? Pero ano namang magagawa mo sa akin? Humakbang ka pa ng isa. Tatapusin ko siya. Huling sandali mo na ito at hanggang ngayon ay hindi mo pa rin makita ang iyong pagkakamali. Panginoong Shu, anong ginagawa mo sa akin? Paparusahan na kita. Ziran, kumusta ka? Siya ang kasama mo noong bata ka pa? Siya ang tunay mong kapatid? Li Ziyang, paano mo nagawang maging ganito kadesperado? Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi ka sana bumalik, hindi mangyayari sa kanya ito. Maging sarili mong kapamilya ay nagawa mong saktan? Daig mo pa ang isang masamang hayop. Ngayong araw na ito ay papatigil na kita para mabawasan ang galit sa puso ko. Ate, tulungan mo ako. Ako ay tunay mong kapatid. Ate, nakalimutan mo na ba? Noong bata pa tayo, sabi mo protektahan mo ako habang buhay. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Ngayon alam mo ng ate mo siya? Huli na ang lahat. Hi. Dahil nakiusap si Ziran para sa'yo, hahayaan kitang mabuhay. Ngunit kahit na maligtas ka, hindi ka makakatakas sa parusa. Ang mga mata ko. Nako. Nasaan na ba si Ziyang? Ang eroplano ay aalis na mamaya. Bakit si Ziyang ay hindi pa dumadating dito? Napakapagtataka, bakit walang tao? Kakaiba? Kakaiba? Bayani, magiting, kung pera ang kailangan mo. Ibibigay ko na lahat ito sa iyo. Sino ang may kailangan sa madumi mong pera? Manugang? Ikaw? Matandang magnanakaw. Tandaan mo, mula ngayon ay wala nang manugang ang pamilyang Lee at wala na ring pamilyang Lee. Kayong mga pamilyang Lee, tapos na kayo! Ginawa mo kay Ziyang? Gusto mong malaman kung ano ang nangyari sa kaniya? Kapag wala ka na, dadalhin ko siya sa harap ng iyong puntod at hahayaan siyang sabihin ito sa iyo mismo. Ang mga kaibigan kong mayayaman sa pamilyang Lee ay nasa buong mundo. Subukan mo lang akong saktan, hindi ka nila palalagpasin. Kung ang mga hamak mong kaibigan ay totoo ngang kagaya ng sinasabi mo, papuntahin mo sila sa hilagang border at maghiganti sila sa akin. Noong nanirahan ka sa pamilyang Lee, pinakain ka namin, binigyan ng matutuluyan, malaki ang utang na loob mo sa pamilyang Lee. Ikaw, hindi ka dapat tumanaw ng masamang loob. Sinaktan niyo ang nanay ko, ninakaw ang aming ari-arian, at nagbalak na itulak ako sa bangin ang lahat ng mga tulong na iyon.
ay talagang susuklian ko ng maayos. Ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Lee ay nandito lahat. Basta hayaan mo lang akong mabuhay, magiging iyo na ang lahat ng ito. Ang ginawa niyo sa aking ina ay hinding-hindi ko mapapatawad. Ngayong araw, tatapusin ko na ang lahat. Wag. Ziran, pagdating natin sa Hilagang Border, hahanap ako ng pinakamagaling na doktor at siguradong mapapagaling ka namin.